What's up sa inyo mga men? Magandang gabi. So wala tayo ngayon sa Hamstery dahil nandito tayo sa bahay at tuturuan ko kayo gumawa ng DIY hamster bean cage na gawa sa 12-liter storage box. So last 2 or 3 years ago, meron na rin akong ginawang episode na gumawa ako ng DIY hamster bean cage. Pero yung episode na yon ay hindi siya ganun ka-informative and yung example ng bean cage na ginawa ko din, doon ay hindi rin siya ganun kaganda. So, yung gagawin natin ngayon ay medyo upgraded na siya. Pero bago tayo magpatuloy dyan, isa-shoutout ko muna yung mga men natin na nag-comment ng hashtag Kuya J HiMute Hamsters. No? So, eto sila. Si user FD6GC na from Davao. Ayan, shoutout sa'yo men. Kay Excalibur Gaming, shoutout sa'yo. Kay Almateo 5308. Ayos yung mga code nyo ha. Shoutout sa'yo. Kay Crescencia Sinares, shoutout sa'yo. At kay Donnie Ray Alejandro ng Boss D Hamstery, shoutout sa'yo men. And meron din pala ditong nag-comment na si Lirna J na update daw sa CDH, no? So, isang mabilis lang na update. Wala na tayong CDH dahil puro Syrian na yung alaga natin ngayon. So, ano pang inaantay nyo mga men? Isa na natin to. So ayun mga men, sa paggawa ng 12-liter DIY hamster bean cage, ito yung mga kakailanganin nating materyales. Unang-una dyan is yung 12-liter storage box natin. So ito yung brand nya, multi-purpose box. Tapos yung stock number, ilalagay ko na lang dyan sa screen. Ito, riveter, itong galvanized mesh, screen mesh, metal ruler, gunting, marker, cutter, rivet, and washer, soldering iron mga men. So makikita nyo yan lahat mamaya kung anong gamit nyan sa pagbuo ng hamster bean cage na DIY. So sa mga men natin dyan na gusto magpa-shoutout sa next video, i-comment nyo sa comment section ng video na to ang hashtag Kuya J DIY hamster bean cage. Ulitin ko hashtag Kuya J DIY hamster bean cage. So, tara, umpisahan na natin to. So, yun mga men, no, sa paggawa ng DIY hamster bean cage, may step-by-step tayong kailangan sundin. Umpisahan natin sa pag-cut ng mga sides. Natanggal ko dito sa side at saka sa kabilang side. So, yung likod nito, which is ito, hindi ko na siya kinakat. Hindi ko na siya tinatanggal. So, ipapaliwanag ko sa inyo mamaya kung bakit. At saka yung takip. Yung pinaka-width niya, yung lapad, yung mula dito hanggang dito, 14.5 cm. Tapos yung taas niya naman, mula dito sa taas, pababa, 6 cm. 14.5 dito, 6 cm dito. Tapos dito naman, sa both sides, parehas lang ang sukat yan. Yung eto at saka eto, parehas lang yan. Ang haba is 8.5 cm. Ngayon, yung height naman niya, 7.5. 7.5 dito, 8.5 dito. So, gamit itong cutter, tatanggalin lang natin yung pattern na nagawa ko dito. So, ang kailangan lang natin gamitin is etong likod ng cutter. Napa-letter C. Ayan, kung napapansin nyo. Ayan. So, ayan yung gagamitin natin pang-cut dun sa nagawa kong pattern. Mas maganda pa rin na may ruler kayong gamit para hindi siya babalingo. Hindi ko pa natatapos tanggalin yung front, naputol na. Yung gamit din kasi na cutter natin ngayon is luma na. Tingnan nyo, puro kalawang na. Kaya kung gagawa kayo ng ganitong storage bin, gumamit kayo ng matalim na cutter. Pero syempre, since matalim, matulis, doble ingat kayo mga men kasi pwede kayong masugatan. Yun! Success! So, natanggal ko na yung pinaka-front. Ito na siya mga men. Yan yung itsura niya kapag natanggal na natin. Ito. No? So, okay na tayo dito. Yung magkabila ang gilid naman, yung tatanggalin ko. Umubra naman to kahit putol. Ito na lang naman yung gagamitan natin ng cutter. Once na matanggal natin to, tsaka to, hindi na natin kakailanganin yung cutter. Kaya, tsatsagayin na lang natin. Hey! So, ayun mga men, natanggal ko na yung kabilang side. Ayan. Ayan na siya.
So, eto, tsaka eto na lang. Tatanggalin ko pa. Oh, shit. Ay! Karoon lang ng problema. Nasagad ko yung cut. Tignan nyo. Mula dito, nasagad ko hanggang dito. Hindi ko na-control yung cutter kasi nga hindi siya ganun katalim. Nalakasan ko ng puwersa kaya napunit. Pero tuloy pa rin. Iwasan ko na lang na matuluyan pang mapunit yan. Hey! Whew. So, ayun mga men, tapos na. Tatanggal ko na yung mga portion na kailangan natin tanggalan ng plastic, yung magsisilbing ventilation. Yun nga lang, nagkaroon tayo ng problema dito. Magagamit pa naman to. Hindi ko na lang siya maibibenta pero ako na lang gagamit. Sa mga nagtatanong, Kuya Jay, bakit hindi mo na tinatanggal yung top? No? Kasi mga men, naisip ko, since binibenta nga natin tong ganitong setup ng DIY hamster bean cage, syempre, mas okay kung yung bibilhin sa atin ng mga customer natin, di na sila mahirapan maghawak. Di ba? Hand carry lang nila. Tingnan nyo. So, pag bumili sila, diretso hawak na lang nila. And when it comes to ventilation, okay pa rin naman yung ventilation niya kasi tagusan. Dito, tsaka dito sa kabila. Meron din dito. Bakit hindi ko tinanggal? Bakit hindi ko ginawang tagusan din? Para doon na lang siya mag-build ng nest kung sakaling buntis. O diba? Komportable sa kanya. Yung step 2 naman na gagawin natin, itong mga galvanized screen mesh. Dun sa unang video na ginawa ko sa DIY hamster bean cage last 2 years ago, ang ginamit ko lang doon is yung ordinary chicken wire. No? So, ayun, kinakalawang and yung butas, mas malalaki. So, eto mga men, kung mapapansin nyo, maliliit lang yung butas niya. No? Pero at the same time, hindi na rin to kinakalawang. So, ang gagawin natin dito mga men, lalapat natin to dito sa labas. Ipabalance nyo lang siya kung saan sa tingin nyo maganda yung pagka-fit niya. Halimbawa, ganito, na-fit nyo na siya ng maayos, kagaya ng ginawa ko. So, para sa akin, okay na yung ganyan. Balance na yung distribution ng mesh sa taas, sa baba, sa magkabilang gilid. Kunin natin yung marker. Lalagyan nyo ng mark kung saan nyo bubutasan para ilusot yung rivet. So, ayun mga men, lalagyan ko na siya ng mark. Ayan. Ito, ewan ko kung nakikita nyo. No? So, nilagyan ko siya dito ng mark. Sa dito, 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 dito. So, bali sa side na to, meron siyang 6 na mark. So, mamaya bubutasan din natin. Tapos lalagyan natin ng rivet. Tapos, dito sa side na to, meron din. 3 sa baba, 3 sa taas. Parehas din nung kabila. Ngayon, yung mark na yon, yung ginawa nating mga mark dito, bubutasan naman natin gamit itong soldering iron, no? Ang gagawin natin dito, isasaksak lang natin, tapos papainitin. 1 hour later. So, yun mga men, bago tayo mag-start sa step 3, which is bubutasan na natin to, yung mga markings na ginawa natin. Baka nagtataka kayo bakit kasama sa materials na gagamitin natin sa paggawa nito yung gunting, pero hindi nyo naman nakita na nagginamit ko, no? So, ito kasing gunting, ito yung magsisilbing pantabas nyo dito sa mesh, no? Halimbawa, bumili kayo ng maramihan na ganito, mas okay na gunting na lang yung gamitin nyo para mas mabilis nyo siyang matanggal, no? And at the same time, mapupulido nyo yung mga gilid. Kaya, sinama ko yung gunting. So, step 3, bubutasan natin to. Yung mga markings na ginawa ko per sides, bubutasan natin siya. So, ito yon, yung soldering iron, ayan, mainit na. Yung ginawa nating markings, yung tuldok, no, bubutasan lang natin siya. Ganun lang kasimple mga men. So, ayan, okay na mga men. Nabutasan na natin yung mga sides na nalagyan natin ng markings. So, gamit naman tong cutter, meron kasi yung mga, yan, yung mga natunaw na plastic, no? So, para lang mas makinis siya tignan, no? Kakayurin lang natin. Yun. So, okay na mga men. Nakayot ko na yung mga excess na tunaw na plastic. Last part naman mga men is yung pagkakabit netong
welded mesh or galvanized na screen mesh. Sa ganitong bin, kailangan natin ng 18 pairs ng rivet, tsaka 18 pieces din na washer. Pa-flash ko na lang dyan sa screen kung anong size na itong mga ginagamit kong rivet at tsaka washer. Sa pagkakabit ng mesh, kailangan nasa loob. Nasa loob. Kailangan ganyan yan. No? Hindi dito hindi nakalabas. Hindi ganyan. Bakit? Kasi kung ganyan yung ayos ng screen nyo, pagdating sa loob niyan, pwedeng ngat-ngatin ng hamster yan. Kailangan nakapasok yan dun sa butas ng mesh nyo para maayos mo siyang mailalapat at saka may higpitan siya nung washer. Ayun yung gamit ng washer mga men. So okay na. Kakabit naman natin tong isang washer. Yan, isa lang muna. So dito sa labas, gamit naman tong riveter, mga tusok na yan, lulusot nyo lang to dyan. May washer sa likod na ito Ayan, tutusok nyo ganyan, tapos pipress nyo lang siya. Gigrip pala. Ito. Ayan. Ipigayin nyo lang. Yan, hanggang sa tumunog. Pag tumunog, ibig sabihin, naputol na yon, tapos mahigpit na to sa likod. Ayan. Ayan, mahigpit na yan. Mamaya, tatapusin ko to, tapos papakita ko sa inyo. So, ayun mga men, okay na yung unang side. Ayan. So, andito sa labas yung, nasa loob pala yung mesh. Tapos, dito sa labas, wala magiging problema. No? So, ikakabit ko naman yung dito, tsaka dito. So, ayun mga men, tapos na. Tapos ko na maikabit yung mesh. So, ito na yung finished product. Ayan. Ayan yung gilid. Ito yung front. Kasi ito yung kabilang gilid. No? So, kung mapapansin nyo, ang ganda niya tignan sa labas, no? Kasi malinis siya dito tignan. Wala na kasi siyang washer. Hindi ko na siya nilagyan. Pero sa loob naman, hindi naman din siya ganun kapangit tignan. Kasi hindi siya tad-tad ng butas. Ayan, 6 lang yan. No? Ayan, 6 lang. No? Tapos, meron pa siyang takip. No? So, yan, nahawakan mo na siya. Tapos yung ventilation niya, okay pa. So yun mga men, natapos natin gawin yung DIY hamster bean cage na gawa sa 12-liter storage box. No? So sa mga men natin na gustong sumubok gumawa ng ganitong DIY bean cage, mag-ingat kayo sa paggamit ng cutter, gunting, tsaka yung soldering iron. No? Kasi delikado na, baka magkasugat pa kayo. And kung di nyo pa talaga siya kayang gamitin, magpatulong kayo sa mga kuya nyo, tito nyo, or sa papa nyo. No? Basta kung sinong gustong tumulong sa inyo, magpatulong kayo. And ayun, sa mga men natin na may gustong malaman tungkol sa pag-aalaga ng hamsters, kung may gusto kayong malaman about dun sa hamsterin natin, no, mag-comment lang kayo dyan sa baba and sasagutin natin yan. And kung kayang gawan ng video, gagawa natin yan. So sa next video na gagawin ko ay tuturuan ko naman kayo magkabit ng hamster drinking bottle sa ginawa nating 12-liter hamster bean cage. So kung bago ka pa lang dito sa YouTube channel ko, mag-subscribe ka na dyan, men, and i-like mo tong video. And kung matagal ka nang nakasubscribe, i-like mo na lang tong video para mas marami pang makapanood. And maraming salamat sa 11,842 na mga solid mensters natin dyan. Maraming salamat sa inyo and tuloy-tuloy lang sa pagsuporta, tuloy-tuloy lang sa panonood. Sana ma-reach natin yung 12,000 bago matapos yung taon, no? Pero mas maganda bago matapos yung October, no? So, ayun, hanggang dito na lang muna mga men. Maraming salamat at kita-kita tayo sa susunod pang hamster videos.